Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Igan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM kakampi sa partido. 91.9 BBS-FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi. Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga marinaga po sa Sendo, biyernes na ngunyan, 26 kambulan na Hulyo taon 2024. Ginara ihato dyan mo sa Sendo, ini po ang amin ng mga baretang sarabay maantabayan sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halid dyan sa Rinconada area. Antabayan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, kasinman sa 91.9 BBS-FM dili po sa Naga City. Sa pagkarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Hariban po sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kabarang ko sa Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Erot mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal. Sumirikat na sa 21 ang bilang kamakanagadaan inulis sa Bagyong Karina, asinman habagat. Sigun sa Philippine National Police, ipinahayag ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagtaramkan PNP, 11 sa mga nagadan na iristro sa Calabarzon, 7 sa Metro Manila, asin 3 sa Central Luzon. Dagdag pa ni Fajardo, kadakol pa sa mga nagadan, anas nagkaralamos. Mientras tanto, pinapaimbestigahan ni Senate President Chis Escudero ang flood control projects kang gobyerno matapos ang sinapong matinding pagbaha sa Metro Manila sa tahog kang pagtama kang typhoon o super typhoon Karina asinman habagat. Tinawan doon ni Escudero, ngunyan yaon sa iraram kan state of calamity ang Metro Manila, presenteng sinisimbagan kang gobyerno ang danyos kang kalamidad. Dapat man arabon kung tano sa lampas sarong dekada matapos ang bagyong Ondoy, padagos na sinasapok ang nasyon ang grabing pagbaha. Gusto man ipasirip ni Escudero ang mga proyekto hulit bilyon pesos ang alokasyon nigdi kan gobyerno. Tinawandong kan Senate President na makipagtabangan ang DPWH asinman ang MMDA sa mga lokal na gobyerno para sa pag-inspeksyon ka mga binahang lugar, takani makapagrekomendar ng mga medium asin long-term solutions para maiwasan asin mapugulan ang pagbaha. Pagkusyon man kan senador ang pagiging epektibo ka mga lakdang sa pagpugol kang baha, lalo na 255 bilyon pesos ang pigtagaman na flood control project sa DPWH halis sa 5.768 trillion pesos sa 2024 national budget. Siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulos kaning natulos na trabahon ang kaipuan na pundo para sa mga lugar asin Rio na napiktaran kang kalamidad. Pero sunod kaya nahilin kang Presidente ng Pilipinas ang sitwasyon ka mga nasampit na lugar sa Camaraba area. Sinabi kang Presidente, nangunya nahilin niya ang grabing danyo sa lugar, aram niya kung paano ililatag ang release package para sa mga naapektaran na lokal na gobyerno. Sigun sa Presidente, pakusara sa National Capital Region na ang aipuling pundo para masimbagan ang epekto kang kalamidad kung ibaging sa Region 3, pati naman sa Calabarzon. Pigpresentar sa Butninda sa Department of Budget and Management asin na sinugong iparwas tulos ang pundo para magamit ka mga lokal na gobyerno sa saindang pangaipo. Mayor na gustong marasolusyonan ng Presidente ng Pilipinas, iyo ang rason kang pagma sa Kamanaba, dawa mayong bagyo asin nangyari huliman sa naraot nindang navigational gate sa Nabotas. Inot naman pinagsugok ang Presidente sa MMDA, DPWH asin mga lokal na gobyerno, remedyoan ang problema para mabawasan o kung dahil man mapagulan
ang paglaog sa komunidad kan tubig halis sa dagat mientras dahil panapupunan ang pag-irahay sa naraot na istruktura dakulang danyos man ang dinarakan pagbaha sa Marikina City asin Quezon City, siriman sa rakaperang probinsya sa Region 3 asin sa Calabarzon. Sigun sa Presidente, sa oras na lagos na maggayon ang kondisyong ng panahon, sayang bibisitahon ang ibang lugar sa Region 3 asin Calabarzon para personal man mahiling ang winalat na distroso kan kalamidad. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras yata ganyan. Nagparawas naman ng paliwanag ang Office of the Vice President manungod sa paglupad pasiring Germany ni Vice President Sara Duterte kay barang sa iyang pamilya kalagtalikod na Biyerkules kung kasorin na nagsasapon na kulang parte ka nasyon ning lamasa kang bagyong Karina. Sa sarumpayag kasugma, sinabi kang OVP na nakarasbi si Duterte ning necessary approval sa halis sa Office of the President ka nagtalagod pang Hulyo 9 taon 2024. Sinabit man kan opisina kang Vice Presidente na dawa na nga ni natungod subot sa pagtama kang bagyong Karina ang paglupad pasiling sa ibang nasyon. Naganda naman ang sa indang Disaster Operations Centers para magkatuding tabang sa mga pamilyang naapektuhan kang kalamidad. Matandaan kang Biyerkules nasiripan si Duterte kay baran ang sayang ago mag-aaki asin ang inang si Elizabeth Zimmerman sa Terminal 3 Ninoy Aquino International Airport kung saan mabiyay sumot sinda pasiling sa nasyon kan Germany. Mientras tanto, mayong personalan na si mayong politika ang pagtanggal sa police security ni Vice President Sara Duterte. Inapiglino ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil katakod sa pagabawas din police security ni Vice President Sara sa mismong aldaw kang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Marbil, mayong katotohan na pinag-iinitan ninda ang Vice Presidente. Nasa 75 police security kang Vice Presidente kang Pilipinas ang tinanggal. Paliwanag pa kang PNP Chief, ang pag-recall sa police security kan barabebang personalidad, yan tangaling i-rationalize ang deployment ka mga pulis sa security operations. Aktualmente, bago ipinatob ang recall order, nagipag-ulay ang Police Security Protection Group sa Chief of Staff kang Vice Presidente asin ipinaaram ang pagkatangkal ka mga PNP personnel asin ibinalyo sa National Capital Region Police Office. Araw kang pahayag ni Vice President Sara nagtutubon si Marbil. Bakong kawaran ang pagbawas kan sa security details, ngunit dagdag sa naman ini sa mga soldados na nakadestino asin nagtataong seguridad sa Vice Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:13 ang oras ngunyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado national pamaginaray. Kinalampag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways DPWH para solusyonan ang route na navigational gate sa Navotas uliban sa pursa na paglaog kan sarong barge pasiling sa shipyard de Panandaroy. Uri sa na danyos na floodgate nagdra inining matinding pagbaha sa Caloocan, Navotas, Malabon asin man sa Valenzuela. In-inspeksyon mismo ng Presidente ng Pilipinas ang lugar asin sinugo si DPW Secretary Manuel Bruan na punang tulos ang pag-ilahay asin rehabilitasyon kad naraot na floodgate. Sinabi ng Presidente na magpatabang sa Armed Forces of the Philippines para maremedyoan dawa temporaryamente ang danyos tanganing dayman dipisila ng mga taga-Kamanapa sa grabing ba. Parating binabaha ang nagkaperang barangay sa Malabon kada high tide huli sa naraot na floodgate sa barangay Tansa 1 na Botas City. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Pagkusana pagkukoncerning search and rescue operations, nakalalay man ang Philippine National Police sa paglinig. Sigun ki PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fado, baging sa clearing operations ka mga buginagsak na darakulang puning kahoy, nagtatabang man ang PNP. Sabi ni Fado, baging sa paglinig kan laboy, yaon permi ang presensya kang pulisya. Paliwanag kani, matapos kaya ang baha, lantad ang mga maibog na laboy kung kaya nakisumaro ang PNP
sa DPWH patinaman na MMDA para sa paglinig kani. Lalo sumot na may kasuguan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulos na ipaabot ang tabang sa mga kahimanwang apektado kang bagyong Karina asinman habagat. Napagaraman na po na maglabasa ang bagyong habagat na kapag kondisyon na ang PNP nin 345 search and rescue operations kung saan 10,437 mga individual ansay ng naisalbar halin sa may wasan na pagbaha tarakan mayong patod na pagbagunas nin uran. O kang PMP may bilang kang pig-rescue ninda. Oras ko niya mga tugan, 16 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Baret na muna halis sa luwas. Sarong lalaking may kinakampang na kasong 6 na counts ning rape. Sa Banwaan kang Pasakaw, Camarines Sur na susug na asinadakop duman sa probinsya kan Bulacan. Report na yan halik kay Mike Gravito. Mike! Dawa na gani haloy na panahon na nagtago-tago sa matakan mga autoridad sa Carcelman Gararay buminagsak ang sarong 45 anyos na mister na naatubang sa kasong 6 counts of rape sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur matapos na ini ang dagos nang maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Pasakaw pasado las 11:50 ni naudto kasudma duman sa sitio Nara, Barangay Akle, San Ildefonso, Bulacan kan tuyuhon kan mga tuhan kan Pasakaw Municipal Police Station kaibahan ang mga kabuhan kang San Ildefonso Municipal Police Station pinagatuyo ang persona ni Benji 45 anyos mayagom residente kan San Ildefonso duman sa Bulacan. Bitbit kan mga autoridad iyong mga mandamiento de aresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court Branch 28 dyan siyudad Dinaganin huli naman sa mga kasong na komitir kang nasambit ng mister mayo nin piyansa na ipinagtutugot anwes para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Thank you, Mike. Oras ngunya 17 makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Balik kita sa iba panditalas ka mga baretang ngunyan sa Lado Nasyonal. Gadan ang tulong laki kang iniba kuryente sa kasagsagang kamagtabak ang bagyong si Karina sinabagat sa magkasurway na insidente sa probinsya kang Rizal kanagtalikod ng Biyerkules. Pasado sa report kang Rizal Provincial Police Office, duwa sa mga biktima, binistong sinda J.R. Mistal, 32 anyos, ang construction worker. Asiban si Alvin Bulataw, kang barangay Santo Domingo, Cainta, mientras na inaaram pa ang pagbibistuhan kang ikitalong biktima na residente kang barangay Gitnang Bayan, 1 San Mateo, ana sa probinsya kan Rizal. Sigun sa provincial o sa Municipal Police Station, alas 9:35 ng pagkaaga, kan magadan si Mistal sa laog kan sa ilang subdivision sa barangay Burgos. Nagluluwas na nagalakaw sa naman ng biktima papuli kaibanan ang sayang tugang na si Carlo kan aksidenteng makaputan ang sarumpos ng kuryente na igwapalan na live wire. Pagpulbarampama na tawagan ang tugang alagad baging siya na kuryente man. Kan mairayo ang biktima sa poste, tulos kaning inidalagan sa Casimero Inares Hospital, alagad ay nakaabot ng buhay. Sa report man kang Cainta Municipal Police Station, alas 4 ng pagkahapon kamakuryente sa sarong live wire asin magadan si Bulataw sa laog mismo kan silang harong sa barangay Santo Domingo, Cainta. Sibot ang biktima sa pagbabalyo kasi ng mga kagabitan sa laog kan silang harong kang inabot ng baha kan aksidenteng makaputan ang live wire. Idinalagan man kan sa mga padralis ang biktima sa Cainta Municipal Hospital, alagad dead on arrival. Mientras tanto, basado ba sa report kan San Mateo Municipal Police Station, nagadaan ang sarong daibistado lalaki sa J. Rizal Street sa Liamzon Village, barangay Gitnang Bayan 1 sa San Mateo matapos makuryente mientras nakalublob sa tubig baha. Naghiro na mga otoridad para makontain ang tuminagas na petrolyo halis sa lumilubog na Philippine flag motor tanker Terra Nova sa may parte kan Manila Bay. Nasakop kang barangay Ubanwan kan Limay duman sa Bataan. Sigun sa Philippine Coast Guard, sinabi ni Rear Admiral Arman Palelo, in kaso kabus sa kang kabilugan 1.4 milyon na litro kang krudo na laman kan tanker, nagtaga sa dagat, pwedeng makaabot sa may bayon sa Kapitolyo ka Nasyon ang Manila. Kung nagkataon ini
ang may konsideran na pinakadakula asin mahiwas na oil spill sa istorya ka nasyon. Sa presente, sigun sa Philippine Coast Guard official, solamenting ang working fuel kan tanker o petrolyo na ginamit kan tanker ang tuminagas na minimal sana. Igwaman subot contingency plan, ang ahensya kabali na pag-abot sa worst case situation. Pinapayro naman kan Marine o ang Marine Environmental Protection personnel kang Philippine Coast Guard para mapugulan ang oil slick. Nagpadala naman ng Philippine Coast Guard nin personnel sa Nabotas, Bulacan, asin Pampanga para i-monitor asin pagandaan ang posibleng oil spill kasunod kang insidente. Asin ipinakuriyat naman ang BRP Melchor Aquino para magkulusol ng search and rescue operations. Sigun pa sa opisyal, nasa 16 sa halis sa 17 crew nalunad kan tanker ang naisalbar asin padagos na hinahanap ang nawawarang tripulante. Erot kani pasiringon kutaan MT Terra Nova o Nova sa Iloilo para makatuding petrolyo kan tuminaob asin dagos na luminabog ang tanker sa subangan kan Lamaw Point sa Banuan kan Limay mga alauna 10 nin maumagahon kan nagtalikod na Webes. Sa ibang paretan niya tungunan, hinurot ni Senador Joel Villanueva na may dapat manimbag sa mga flood control project kang gobyerno. Ini matapos mamatian sa Metro Manila ang halangkaw asin matinding pagbaha tara kang Super Typhoon Karina asin nabagat bantang kinatos bilyon pesos man ang pigtagama kang gobyerno na pundo para sa taon na ini. Sabi ni Villanueva, ang dating sa ngunyan, garo naging inutil ang gobyerno. Ulit taon-taon sila nagataling pundo, alagad dayman na hilingan ng improvement asin day na mamatian, kambanwaan na epektibo ang proyekto. Paborma na senador na imbisigaran ang mga flood control project kung saan dapat subot mahapot ang DPWH sa manungudigdi lalo na tasindaan bayor na implementing agency. Ang sinasabi ni Villanueva, bakulan DPWH ang may paninimbagon ulit bilog na gobyerno, ulit igwaman mga kanya-kanyang flood control program sa DNR, MMDA, asin man Department of Agriculture. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22 at sa mga tugan, tabihan pa ang ibang report halos sa mga pagkiliban nato sa lawas. Mientras tanto, sa ibang bareta niya tungunan, bakuna sumut bago para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makabali bilang saro sa mga mayor na sospek sa ginigibong investigasyon kang International Criminal Court pagabot sa war on drugs karakalis na administrasyon. Sigun kay de la Rosa, dating pabayo kang Philippine National Police sa kampanya laban sa illegal na droga kan Duterte administration, parati nang sinasambitan sa iyang pangaran. Punpakan 2016 kaya bako naman bago ini para sa sayang pagdangog. Kasugba, bigbulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na kinukonsider kang ICC si De La Rosa sinibapang dati as presidenteng opisyal kan PNP bilang sospek sa war on drugs kan nakalihis na administrasyong Duterte. Apura kay De La Rosa, adibapang sabit sina dating PNP Chief Retired General Oscar Albayalde, dating CIDG Chief Asingunyan Area Police Command Northern Luzon Major General Romeo Caramat, National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo asin dating PNP Chief Intelligence Officer asingunyan PNP Drug Enforcement Group Director Brigadier General Ilyasar Mata. Sa iba pang detalles ka mga baretan dyan tungunyan, nasumpungan na ang nawawarang tripulante kan lumilubog na MT Terra Nova sa karagatan kan Limay, Bataan. Sigun sa Philippine Coast Guard, bayo ng buhay ang second mate na nawawarang crew kan mahiling ini kan BRP Melchor Aquino. Mientras tanto, tuluman na dideploy kan Philippine Coast Guard ang tulong barko para sa oil spill response operation duman sa Bataan. Sigun ki PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, nagbubugtak na ning oil dispersants ang maiwasan na pagtagas kan petrolyo mentras na pinaghahanda ang siphoning. Target kan Philippine Coast Guard na matapos sa laog ng 7 aldaw ang sinambit ng aktibidad o ang paghigop kang krudo sa luminubog na barko. Nasa 34 metros na
an rarom kang pinagnubugan kang barko kaya pigilauman maging barikas ang proseso tanganing purtiran an mga kadagatan kang Bataan pati naman Manila Bay. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga baratan nato kunyan sa Radyo Nacional. Sa katatapos na ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ipinahayag ang mga dagi ang kumplisimento sa mga masunod na mga plano kani para sa paragos na pagpapasenso sa nasyon, partikularmente sa sektor kan agrikultura. Piginauman man ni Congressman Nicanor Briones nasasambiton ka Presidente ng Pilipinas ang manungod sa Agricultural Economic Sabotage Act na nakapasar sa Kongreso at Senado kung saan ang kongresista at mayor na may padrino. Mientras tanto, ang pangataman kanasambit ng propesto sa Estado alis sa mga economic sabotage ang maportihir sa kabuhayan ka mga Pilipinong para uma. Idineklara ang state of calamity sa siyempang o sa 5 probinsya sa Pilipinas kasunod kang pagtamakan Bagyong Karina asinman habagat. Sa situation briefing sa epekto kang bagyo kay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., piga anunsyar ni Department of the Interior Local Government Secretary Minor Abalos na pura sa Metro Manila, ipinasaruman sa state of calamity ang Bataan, Bulacan, Batangas, asing Cavite. Siriman sa Pinamalayan Oriental Mindoro na inot naman na sinabi ni Secretary Abalos na iniklara ang state of calamity sa Kabakan, Cotabato, Pikit, Cotabato, Butuan, Davao Occidental, asin iba pang lugar sa Mindanao. Mientras tanto, nasa 13 na lokalidad kinonsideran na matinding tinamaan kan karabidad sa may probinsya kang Bataan, Bulacan, Rizal, asin Batangas, basado sa hiwas kan danyos na sinapo ka mga ini. Halangkaw na bilang ka mga residentes na displays, kakarigot umayong access sa relief goods asin non-food items. Mientras tanto sa datos, sangkot kasugma pig report ni Secretary Abalos kay Presidente Marcos na nasa kabilugan 36,319 familia o 149,006 na individual. Ipigibakwar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera at Bisaya Region, asinman NCR. Iguaman 72 na tinampo asin 16 na tulay, anday maagian sa sinambit ng mga runa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balikan nato ang iba pang detalles ka mga report o mga bareta halis sa lawas. Number 6, Municipal Most Wanted Person sa Banwaan kan Buy Camarines-Sur, narestar na ka mga autoridad. Report, Junel Cuba. Ang konsideradong number 6 Municipal Most Wanted Person duman sa Banwaan kan Buy Camarines-Sur na aresto na tanda mga members ng Philippine National Police o PNP matapos na ini ang sabihan din mandamiento de aresto kana mga autoridad ang pagkaka-aresto sa nasambit ng sustrega nangyari alas 11:20 na pagkaaga sa suma duman sa Barangay San Vicente sa Banwaan kan Buy Camarines-Sur ang grupo kanda PNP sa paagiman kan follow-up team kani iyo ana nanginot tangan na restaurant si alias sa Puboy 22 anyos soltero sarong security guard asin residentes kanda nasambit ng lugar pinakapini sa paagigan visa kan mandamiento de arresto na pigya palwas ni Honorable Judge sa Marquesa Encarnacion Noylan Rodriguez, Presiding Judge kan RTC 5th Judicial Region, Branch 37, duman sa party mismo sa Banwaan kan Buy Camarines-Sur. Nakasambit ng security guard, igwa nin kasong rape o panlulugos sa irarom kan Revised Penal Code Article 266-A, Paragraph A and B. Ana nasambit ng suspetsado kanda kupon kan mga autoridad inilatag ang mandamiento de aresto asin manda pinagbasahan kan sa mga diretso sa pagiman kan konstitusyon kan Republika kanda Pilipinas. Matapos nadakupon ini ang tulos na pinagdra sa ipatura kan pulisya duman sa Banwaan kanda Buy Camarines-Sur. May man nintiyansa na pigre-rekomendar
ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Igahalat na magiging disposisyon ng korte laban sa akusadong security guard. Para sa Kakampin Network News, Jonal Cuba. Oras na kunya mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pagkaga. Babalik po kita sa mga bareta sa Kakampin Network News. At yan, Biyernes na kunyan ha. Huling Biyernes kan July. Maparang naman ang bulan kan July, kaya arantabay naman kita, perang alon na lang, perang tuwad na lang Agosto na naman kan taon na presente. Good morning, ginara sa mga kantabi sa mo sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. At dyan may announcement para kung sa close road, dyan sa may partikan Rinconada, sa sarong nakunang aktibidad kan, may okasyon, bao o nabwa. Pero may masasarado naman na tinampo maghapon. Mga nakantabay sa 99.9 WEBFM Kamsur, mga nakantabay sa partido sa Baikan KM Kakampi Partido, asim mga nakantabay sa 91.9 BBS FM Sandaga City. Sa mga FB Live viewers niya mo, good morning. Babalik kami at yan, pare-parago sa mga bareta, digdisa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas Lapas Kakampi mo. Kaya na maaraman ang kondisyon ng mga OFWs na tinamaan kang bagyo, sigun sa Meko. Dawa nga ni Kansilado ang laog ng mga empleyado pun kasugma sa Taiwan. May nagkaperang Pinoy ang pinili na mag-overtime sa silang trabaho. Binabantayan man kan Taiwanese employers ang sitwasyon kasi ng mga empleyado sa dormitoryo sa pagkang CCTV. Sa sinabit ng bagyo, tulo ang nagadaan sa Taiwan, 220 na irido asin lampas 8,000 na residentes ang bigya inibakwar. Tinawandon kan Department of Agriculture na mayong rason para magparangkaw sa presyo ng baga sa ibong kan winalat na distroso kan nag-aging bagyo sa sektor kang agrikultura. Sigun ki Agriculture Secretary Arnel de Mesa, magayon ang naging ani durante kan dry season, igwamang bastanting paroy asin halangkaw man ang level kang importasyon. Sa datos kan nagtrikod na Hulyo 23, kan DA bantay presyo ang presyo kan local regular milled rice sa Metro Manila nasa 45 sa 50 pesos kada kilo, asing 45 sa 55 pesos kada kilo man para sa wheat milled rice. Mientras tantong ang imported regular milled rice minasakat man sa 46 sa 52 pesos kada kilo, asin ang 51 sa 53 kada kilo man para sa imported wheat milled rice. Sigun ki de Mesa, ang presenting dakul kampik important na bagas nasa 2.4 milyon metric tonelada na. Pasado man sa Philippine Statistical Authority, sa datos kalendarikod na Hulyo 1, kinakalkula na sa 2.16 milyon metric tons ang dakul kan rice stocks inventory kan Pilipinas. Mientras tanto, siniguro pa man kan Department of Agriculture na parago sa pagkataon ng tabang para sa lampas 9,000 na mga paraw masin parasira matapos sumakat sa 203.38 milyon pesos ang kantidad kan danyo sa sektor kang infrastruktura. Sa ibang preta niya tungo niyan, bastantina ang sarong executive order para ipautob ang pagbawal sa gabos na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na sinarom kan lay ang gabos na gaming operations yaw sa jurisdiksyon kan pagkor na direktang nasa pag-administrar kang Office of the President. Huli kani, ang executive order o administrative order bastantina para ipautob ang polisiya. Piglino man ni Guevara na ang ban sa government policy. Yaon man sa Presidente ng Pilipinas ang desisyon kung ano ang magayon para sa interes ka nasyon. Erot naman idineklara kang Presidente sa iyang State of the Nation Address na bawal ang gabos na pugo sa nasyon. Ang pagkabawal kasunod ka mga pagsakyada sa illegal pugo hubs kung saan na-discover ang mga kagamitan na ginagamit para sa pag-torture, love scams, prostitution at iba pang krimen. Mientras tanto, nakiulay man ang pagkor na day ibali sa ban ang dosing pugo sulitaan sa mga customer service agents ang mga ini para sa gaming companies.
Nagtagama ang Government Service Insurance System ng 18.5 billion pesos para sa 864,089 na mga biyembro as in pensioner na napiktaran ka nag-aging Typhoon Karina. Ang mga apektado biyembro yaon sa Batangas, Rizal, as in Metro Manila, mga lugar na idineklarang calamity areas o si mga taga-Bicol na mag-asa. Mayo man deklarasyon ng state of calamity digdi. Ang aplikasyon para sa loan, re-resibon, poon ng ngunyan sagod sa pizza 28 kang Oktubre. Ang mga biyembro as in pensioner na may binabayadan pang emergency loan, pwede makautang ng sagod sa 40 mil pesos para mabayadan ang silang utang asin na maresibian sa indang bagong uutangon. Mautang ka sa GSIS, ibabayad mo mong graray sa dati mong utang. O si mga nagparestrong mga motorista sa NCR, nabasa ang nagkapa ng mga dokumento asin plaka kang behikulo matapos na bahaon ang Land Transportation Office, National Capital Region sa Quezon City. Sa sarong payag, sinabi ni LTO NCR Assistant Director Hansley Lim, linaog nin tubig baha ang ground floor kang edipisyo kung saan kadaklan sa mga operasyon asin transaksyon kang Regional Office ginigibo. Inaaraman kan opisina kung pira ang mga dokumento asin plakang nagkararaot. Siniguro man kan opisyal na bayon dapat ikahanda ulita igwasin ng kopya ka mga dokumento sa saidang sistema. Bago panagos man ang saidang limitadong operasyon, sangkul ko nila aldaw, huliman sa kondisyong kan opisina asing kawaran ng internet connection. Matandaan, sinuspindir ang laog sa kapos na opisina kang gobyerno pon kan Biyerkules matapos ibugtak ang Metro Manila sa state of calamity huliman sa bahang dinara kang bagyong Karina asin na pinakusog na duros habagat. Alas 5:46 at yan, babalikan tayo ba itong mga pagkiriba sa luwas. Mientras tanto, dahil niya man aram na igwang bagyo, inihang tinawan doon ni Senador Amy Marcos, kan dipinsan niya si Vice President Sara Duterte na naglupad pa Germany kay barang sa iyang pamilya kang Biyerkules sa tao kang pagtama kang bagyong Karina asin sa nakunang parte ka nasyon. Sinabi ni Marcos na hari na sumot na kaplano si Duterte sa sinambit ng biyahe pa silang Germany. Mientras tanto matandaan, kanisanang Webes, nainot nang nagpaliwanag ang Office of the Vice President asin sinabing kang Hulyo 9 kan maresibi ni Duterte ang travel authority halis sa Office of the President para sa nasabit ng personal trip kay baran ang sayang pamilya. Okay na ning report na niyo, Ken? Ken. Okay na ning report na ini. At siya babalikan niya ito ang mga report halis sa mga pagkiriban niya ito sa luwas. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ka mga bareta niya itong ngunyan, oras niya ito sa mga oras na ni 5:47 na. Sa iba na muna mga bareta niya itong ngunyan, Bareta Salado National Pamangkiraray, tigrekomendar ni Senador Robin Hood Padilla, bagong presidente ng Partido Demokratikong Pilipino PDP kay Senador Francis Tolentino na mag-debiter na ini bilang opisyal si biyembro ka silang partido. Sa sarong pahayag, sinabi ni Padilla na mas maray subot na magbutas na sana si Tolentino bilang Party Vice President for Luzon asin biyembro kang PDP tanganing matutukan kani ang sa mga responsibilidad bilang Senate Majority Leader asin tanganing maiwasan ang pagkwestiyon sa saidang pagresponde sa mga isyu sa nasyon lalo na sa isyu sa politika. Mientras na o sa ibang lado, nagpaliwanag ba si Tolentino? Dahil naman direktang sinimbag si dahil magalis direktang sinimbag ang mga punan ni Padilla na mag-debiter siya bilang biyembro ng Partido Demokratikong Pilipino. Sigún kay Tolentino, bako sumutin niya ang tamang panahon na pag-urulayan ng politika asin dinawan doon na mas maray na magtabag na sana sa mga tinamaan kang bagyong Karina. Matandang pinadarahan surat ni Padilla si Tolentino na naghahagad na mag-resign bilang opisyal si biyembro ng PDP para matutukan ang responsibilidad bilang Senate Majority Leader kung sa'y pagrekomendar na mas maray ang pag-debiter bilang opisyal si biyembro ng PDP laban. Sa ngunyan si Tolentino, ang Vice President for Luzon ng PDP,
Si Parillaman anunumpa kan nagtalikod na simana bilang bagong presidente kan sinambit ng partido na kinabibilangan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ibinabaka ang Philippine Rice Information System ang pagkalkula sa hiwas kan mga tanuman ng paroy na napiktaran kang pagtama kang bagyong Karina asin pinakusog na duro sa magat. Sa presente nasa 261,674 na hektarya di mga tanuman ng paroy sana ang posibleng apektado kasunod man kan dagos na pagluya asin paghali na kang bagyo mientras na medyo nagkalmado naman ang pagbagunas kang uran. Kasugma lampas 421,000 na hektarya ni mga tanuman ng paroy ang kinakalkulang naapektaran na standing rice crops aragad nagbabain ning haros kabanga o 50%. Pagariban sa 260,000 hektarya ni tanuman ng paroy 26,821 hektaryas na ang mantanino nasa vegetative stage. Kabilugan 228,188 hektaryaman na nasa reproductive stage mientras tantog na pa sa 6,665 hektaryas ning tanuman ng paroy ang nasa naram kan refining stage. Erot naman na inani ang sagod sa 73 hektaryas bago pa man nagtama ang duwang weather system sa nasyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:51, 9 minutos na lang ang test mag-alas 6. Balikan tayo pa pang reportali sa lawas. Duwang persona irido. Sa saroon naman ang aksidente sa bihikulo duman sa Manuan kang Bato, Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Junel! Irido ang duwang persona matapos na magkaiguan ng vehicular accident dyan sa Banuan kanda Bato, Camarines Sur. Involved ang sarunga kutsi asinmana ang sarunga e-bike na padarmada na bandang alas 3 sa Chismin pagkapon kasugma kan mangyari na accident dyan sa Diversion Road Zona 4 Barangay San Vicente sa Banuan kanda Bato, Camarines Sur. Sigunda sa informasyon kanda mga autoridad involved rin and driver na si Buna Richmond Antipulo Igidera 41 ayos Mayaguma residentes kanda 47 Kamaligi Street Palanan Makati City pinagmamaliyo pri ang sarunga Toyota Vios na may plate number EED asin mantang anasampit ng vehikulo pasiring sa northbound direksyon na alagad pag-abot kanis sa lugar kanda Napuputol ka, Junel. Yes, go ahead. alagad. Hello. Yes, go ahead. Alagad pag-abot kanis duman sa may party mismo kanda barangay kanda San Vicente sa Banuan kan Bato, Camarines Sur digdiya nagkaiguanin na sa Batanda anda e-bike asinmada anda sarong Toyota Prius na pinagmamaliyo ka na nasampit na nga persona mantang anda driver man ka na e-bike pinagapistong si Emerson Entia E. Cesar 50 anyos sa Mayagumba kana Zona 3 Barangay 3 Reyes sa Banuan kan Bato, Camarines Sur lunad man kani anda sarong lulo na si Igmedio Gratil Equity 83 anyos Mayagumba kanda kapariyong barangay anda nasambit ng panggaan kanda duwang sasakyan impolto ang Toyota Vios asinman ang e-bike nagresulta kan pagkakairido kanda mga lunad kanda e-bike bakan MDRRMO asin na pinagadara sa Medical Mission Group Hospital duman sa Banuan kana Nabua, Camarines Sur and suspect na nagmamaniyo na sampit ng Toyota Vios yaon ngunya sa kamot kan mga miyembros kan PNP duman sa Banuan kan Bato, Camarines Sur mantang padagos pa na pinag-iimbestigaran ang nasampit ng insidente. Para sa Kakampi Network News, Channel Kuda, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Mientras tanto, lokal na gobyerno kang Pamplona, Camarines Sur mayong naresibing anuman na alok o offer para sa habang presyo ng daga na pwedeng bakalon sa hababang presyo. Balita haliki Mike Gravito. Ipinagpahayag ni Municipal Councilor Nilda Donacao kang sangguniang bayan kan Pamplona, Camarines Sur sa kahaputan kan mga nasa ibong na partido na nagtutuyaw kan pagbakal kan lokal na gobyerno kang nasa 10,500,000 pesos na kantidad kang 2.1 hectares na daga na ginibong material recovery facility kan sa Indang Baduaan. Sinabi kan opisyal na mayo man kaya ni nag-alok sa inda sa lokal na gobyerno nin daga na hababaan presyo. Mayo man po kaming nare-receive ning offer. Ni sarong dokumento, ni sarong surat na may ino-offer silang araw kaning lote, so and so. Mayo man po kaming nare-receive kayan. Mayo man sa mong pinareceive na kami may pico-offer na araw kani ang sukol, araw kani ang amount. Mayo po. Sige sa naman nindang pa-interview na igong Parte ka naging magapahayag ng Municipal Councilor Nilda Donacao dapit sa mga nagsasabi asin nag-intriga sa banwaan ka na Pamplona, Camarines Sur dapit kan pagbakal kang lampas 2 hektareng daga para sa indang material recovery facility. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Thank you mga pagkiripa sa luwas. 5 minutos antes mag-alas 6 ng magaga. Pinapasiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Health na day mapababayaan ang healthcare, partikularmente ang pang-iipo sa mga bulong ka mga biktima kang Super Typhoon Karina asin habagat. Sa ginibong situation briefing, sinugo kang Presidente kang Pilipinas ang Department of Health. Siguruhon ang bastante supply kang bulong sa mga evacuation centers, arog kan bulong para sa kalintura asin maintenance medicines para man sa mga may edad na ugurang. Kaipuan subot na magkuha ni mga doktor na bariseta ni mga bulong asin bakulang basta mabakal asin yung supply sana sa mga evacuation center tangali masiguro na tama ang may taong bulong lalo na sa mga senior citizen. Tinawandong kang Presidente na dapat igwang clinic sa mga pig-inibakwaran na lugar o dawa man lang magtaga-rekurida ang health team sa mga evacuation center. Dagdag pa kang Presidente, dawa igwang mga barangay health workers Iuna muna dapat ang mag-assist sa mga evacuees sagud na makaabot ang doktor tanganing dawa para paano igwa makapagtaw ning tulos na tabang. Big report man ka National Electrification Administration NEA na subrikat na sa 3.1 ulampas milyon pesos ang inisyal na kantidad kan danyosa sa mga pasilidad kang electric cooperative suliman sa pagtabak karakalis na bagyong Karina sinabagat. Sa datos, sagod kasugmang Hulyo 25, sinabi kan, o sagod ka nagtalikod na Hulyo 25, sinabi kan NEA na nairegistroan na danyo sa Central Pangasinan Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative, Mountain Province Electric Cooperative, Zambales 2 Electric Cooperative, asin Occidental Mindoro Electric Cooperative. Nakapiktaran man ang nasa 114,565 mga konsumidores ng kuryente. Mientras tanto, nasa 236 na munisipyo halis sa 287 at napiktran kang power interruption anday balak na mientras tanong 34 pa anday pa na ibabalik. Sa mga paghahanda sa pagbubukas kan bagong school year sa masunod na semana, pinapaginumdum kan Department of Education at mga lokal na gobyerno na siguruhon na ang paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation facilities as brief as possible. Yan na may iwasan ang pag-abalakan na pagkanood. Ibinawas ni Education Secretary Sani Angara ang DepEd Memorandum Number 004 Series of 2024 kung saan nakapanaman ang preparedness as in response measures para sa pinagsarong epekto kang Southwest Monsoon as in Super Typhoon Karina. Ipiniluwas ang memorandum sa mga magkakaligong regional directors, school division superintendents, as in division disaster risk reduction management, coordinators sa Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, Region 6, Region 8, Cordillera Administrative Region, as in sa National Capital Region na grabe na apektaran kang magbaha, huliban sa monsoon rains na pinakusugkan kanina. Sagod kan
Hulyo 24, 21 eskwelahan sa NCR Sing Calabarzon ang ginagamit bilang evacuation centers. Sa paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation facilities, tinawan doon ang gara. Sa memorandum na ang gymnasiums, learning as in activity centers, auditoriums as in iba pang open space, ang dapat na inot na gamiton. Alagad, pinapaginumdum kan DepEd ng school heads na in kaso hagarong kang LGU na gamiton ang mga eskwelahan bilang evacuation centers, dapat maglansar ning umakaigwa ng Memorandum of Agreement sa pagultanan kang LGU as in eskwelahan. Dapat nakaparaman sa MOA ang mga papel as in responsibilidad kang LGU, eskwelahan sa mga biyembro kan komunidad. Tama mananggad. Pag may problema, sulukan DepEd kung may mga nararaot sa mga eskwelahan bilang evacuation centers. Sa mga ultimong balita niya tungkol sa Senado Nasyonal, ibinasulman ni Senador Nancy Binay ang sinapong grabing pagba sa Metro Manila as mga pagtayad na probinsya sa panagos na reclamation projects sa Manila Bay. Sinabi ni Binay na ang panagos na reclamation sa Manila Bay ang lalong nagpagamat sa pagbaha sa Metro Manila. Sigun pa Senadora, ang paurotong matinding pagbaha sa Metro Manila patunay lang na totoo ang pagbabago kang klima o kan panahon. Sa ibong kan dakulang pundo para sa flood control projects kan Department of Public Works and Highways DPW sa asin Metro Manila Development Authority, sinabi ni Binay na dayo man nakatabang para mapangantamanan ang komunidad ninulit yaon mangginaray ang mga pagbaha. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang, 1 minuto magkalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. At sa mabalik kita, pare-panago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Sa sabay pagkabalik at yan, kay baranta mga baretang hali sa mga kakamping radyo. Mga baretang hali sa DWEB FM Kamsur, dyan sa Rinconada. Mga baretang tripon kan KM Kakampi Partido, asin kan BBS FM sa Naga City. At yan lang sa samayang pagkabalik sa mga bareta kunyang pukal doon na Biyernes. 26 na kan July 2024. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakamping Radyo. Erot mga balita magalis sa Rinconada sa paikan WEB-FM Kamsur. Nabanta naman si Bera Dicena. Benny. WEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Mabalos yun, sa Ritalios kan mga barata, haligi sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Formal lang nagsumpa sa sanam ng pwesto ang mga bagong hiling opisyalis kang inapod na katropa o ang kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Asin ang no-taking ceremony ginibo sa Buhi Millennium Center kasud Mahulyo 25, 2024. Ang seremonya na may temang Empowering Men in Promoting Maternal, Child and Responsible Parenting while Reducing Gender-Based Violence and bali pinanginutan ni Mayor Ray Lacoste kan lokal na gobyerno kan Banwa na Buhi. Kaibanan ang mga members kan Sangguniang Bayan, ang mga punong barangay, yaon man, ang duwang board member sa Rinconada, nasin the board member sa Fardo Noble, board member Donna Roy Oñate, asin ang mga empleados kan lokal na gobyerno, siring man, ang mga personalis kan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, asin man ang mga personahes kan Commission on Population and Development. Si Congressman Mix Villaferte, yun mismo ang nangenot sa nasabi ng oath-taking ceremony. Pero sa pagpangenot sa nasabi ng oath-taking ceremony, bit-bit man kan hobe na kongresista kan Rinconada ang mga regalo asin mga sorpresa na naging dalan para mas maging exciting asin memorable ang nasabi ng okasyon. Tinawan man kanining cash asin food assistance ang mga members kang inapod na katropa sa Banwaan nabuhi. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya, Erwin Del Castillo. Ulong aldaw na trade fair, formal lang pinagbukasan sa Banwaan ni Napwa sa may unknown soldiers park kan Banwaan. Naging mayor na bisita sa programa ang Department of Trade and Industry o ang DTI na pinag-represent ni Ms. Lane Siran. Mga produkto na pinagbida sa trade fair iyo ang mga pagkakanlokal, araw kan mga minasunod. Dulsing pili, mani, bukayo, asin man lain-lain pang mga dulsi. Iba pang mga meat products, asin iba pang
beauty products. Igwaman mga handmade products aron kan mga basket na gibo sa mga native materials. Alagad DTI, nagpagirumdum na dapat ibase ang mga produkto sa tamang presyo, taan mga trade fairs tigigibo aron kaini, bakong pataraasan ng presyo, kundi i-promote ang sa indang mga manlain-lain na produkto sa publiko. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFM, Radyo Rinconada, Kakampi Mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal na aprobara na sa sarong ginimong pagdangog kan magkakaroon komitiba sa sanggunang panglusod kan syudad ni Iriga ang ipinagtutulad na ordinansa partikularmente na ang kada Pebrero 10 kan kada taon i-consider na Farmers Day sa syudad ni Iriga. Ini matapos sa kasudma sa sanggunang panglusod kan syudad ni Iriga sarong joint committee hearing ang pinagibo na pinanginutan mismo ni Konsel Dandreb na Kari Abuniti kay Banan, si Konsel Nicky Lagrimas, Konsel Jeff Tino, asin man si Konsel Daday Robles Morallo Asansa, yaon man sa nasabi ng pag-uurulay, ang pagdangog, sinda abogada Leia Victoria Cabaltera, ang legal representative kan sanggunang panglunsod, RJ Ramirez, ang City Agriculture's kan syudad, Architect Cookie Mirasol kan Planning Office, Malin Portea kan Budget Office, asin ang mga representantes gikan sa manlailan mga organisasyones ng mga parauma na nakabase sa Barangay San Isidro, San Jose Asin Sagrada sa siyudad ni Iriga, yaon man sa nasabi ng pagdungog. Nakatutok ang nasabi ng meeting sa pag-aprobar kan proposed ordinance na dapat ideklarar ang Pebrero 10 kada taon bilang Farmers Day sa siyudad ni Iriga. Ang nasabi ng o okasyon o pagtitripon, partikularmente ang pagdeklarar sa nasabi ng petsa bilang Farmers Day sa siyudad ni Iriga, ang bali mataw nindalan para biston ang krusyal na papel kan mga parauma para man sa bastanteng pagkakan para sa mga taga-syudad ni Iriga. DWEBFM, Radyo Rinconada, Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagalis sa Rinconada, sabaykan DWEB-FM Kamsur, alas 6:15, dumara kita sa partido ngunyan. Maraming mga barata halos sa KM Kakampi Partido, kay baran naman si Frank Sotero. Frank. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Sabi niyo yung mga barata gikan ni sa Kakampi Partido. Nakataraan magkaigwa na naman din sa special recruitment activity ang Kamsur Peso para man sa mga naghahanap ng trabaho digdi sa laog kang probinsya ng Camarines Sur. Ang sinambit na nga programa sa padago sa pinagtutulod ni Governor Luigi Villafuerte sa paagiman kan Kamsur Peso sa opisina ni Misha Torallo kung saan katabang sa sinambit ng special recruitment activity ang upagaman ang Placewell International Services Corporation kung saan iniigwanin POA license number 048-LB-030520-R ang sinambit ng gigibuhon na special recruitment activity and orientation. Nagataraan gibuhon yun yan mismo aldaw sa opisina kan sinambit ng Kamsur Peso mapun alas 9 ni na pag-aaga sagod ng alas 3 ni na pagkahapon ang sinambit ng oportunidad na trabaho aron ka na farming, construction, hotel, factory worker, seriman caregiver. Nangapudan si Misha Torallo sa mga interesado na mag-apply kan sinambit ng trabaho na mag-sungko na sa nasa sa indang opisina ngunyan na pag-aldaw. Tangani na mag-apply sa naunang bitan ng special recruitment activity. Kaya po na mag-aldara kanina duwang sets ni na updated resume, pati naman employment certificate, kung training certificate, pati naman sa dirindang ballpen para man sa sinambit ng pag-apply nin trabaho. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Mientras tanto, maratagikan sa pag-iriba sa luwas, konsulta karaban para sa PhilHealth members na ginibo sa banwa ng Tiyambak Camarines Sur, naging matayong po sa report ni Dads Prado. Naging matayong po ang ginibo nga konsulta karaban para sa mga members ka na PhilHealth sa banwaan kan Tiyambak Camarines Sur kasudma, Hulyo 25, 2024, kung saan ini pinaunan bandang alas 9 din na pagkaaga hanggang alas 2 din hapon sa Old Evacuation Center, Municipal Compound, Barangay Binalay at Tinambak, Camarines Sur. Ang programang ini sarong paagi na mas makatabang sa mga namamanuan na dahil na magastusan pa sa indang pag-update kang sa indang membership o dahil pa-member sa PhilHealth naning mas mapadali ang pag-proseso kan sa indang mga benepisyo. Susog sa informasyon na 200 na sikat sana
Kaya first basis ana ipinasunod ninhuli kay ni ana lokal na gobyerno kan Banwa nin tinambak sa pamamagitan ni Mayor Will Briusotoy. Nagpasalamat sa PhilHealth Camarines Sur na naging katabang sa pagkakaigwak na konsulta karaban na dakulang kainggianan para sa mga membros kan PhilHealth sa sinambit ng Banwaan. Sa Kakampi Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Mientras tanto sa ultimong bareta sa lado lokal parigos-dagos ang gidigibong medical mission nga kan gobyerno provincial sa paagiman kay Kapuerto Medical Services sa mga barangay hindi sa Banwaan ni Goa Camarines Sur. Ngunya na pagkaldaw ang sinambit ng medical mission gigibon sa Salong Aplan barangay particularmente sa barangay kan Tabgon na Goa Camarines Sur kung saan na an makikiter kan na sinambit na nga medical mission ang mga barangay man sa paglataraid kani kasugma ginibo ang sinambit ng kapareho nga aktibidad sa barangay kana Matakla kung saan subraman sa sanggatos na mga residentes kana barangay Mataklaan na nakinabang sa naunang bitin ng medical mission na pinagatuto o pinagigibuan na aktibidad sa Banwaan ng Goa Camarines Sur kariba ang Team 1 Kamsur asinman ang Team 1 Goa Camarines Sur yung tangan isa naman na matabangan ang mga tiyo sa sinman kapos ng mga pamilya na makapag-check up asinman makapag-pabulong sa indang mati-mati libre ang mga bulong asinman ang iba pang mga o bagaman libre ang mga bulong mga vitamins asin iba pa kabali naman ang ginibong na buntis kongres ka nakaaging adaw sa mga bados na nanay igdi sa Banwaan ng Goa Camarines Sur mientras tanto ka nakaaging aldaw maabot sa 400 ang nakinabang sa ginibong medical dental asinman permission sa barangay Kantaytay igdi sa Banwaan ng Goa Camarines Sur. Iyan tabi yun ang katroponan kan mga bareta gikan digdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News sa pangalan ni Kakamping Frank Sotero. Ako man si Nilo Riana, Ngaray Naga. KM Partido Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:19 na. Isunod na mga baratang tinipon kan BBS FM Naga. Yan duman si Junel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June uyaman ang mga barata gikan digdisan 91.9 BBS FM Naga. Padagos na pagbagunas kan urana na matian kan mga nakalis na aldaw mayo subot nin epekto sa paglangkaw kan supply kanda spring water sa laog kanda Naga sa parte kan MNWD. Sigunda sa payag ni General Manager Jun Munguso mayo subot nin epekto asin na mayo ninda pinagdarang pag-ulanto asin paglangkaw kan supply kanda tubig sa spring water na pinagkukuanan kanda source nin tubig kan MNWD na pinag-supply sa gabus na mga miyembros konsumidor kani anda rumang grapa spring premier man na pinagkukuanan nin tubig kan MNWD asin day pananggada nagbabago na level kan na tubig na ipapabulos sa mga miyembros konsumidor padagos man na tiga mo monitor kan MNWD ang supply kan tubig mantang pinagalat ninda ang paguros kan tubig gikan man sa itaas kan bukid Isarug na iyo ang piglalao maninda na madaran ninda burbastanting supply kana inumo na tubig sa parte kan mga miyembros konsumidor kaniya ang MNWD naglalao man giraray sa duang bagong pumping station kani dyan sa Almeida asin Pakul. Aminado ngunyan si Munguso na apektado kan kulang nina supply kan tubig sa MNWD ang pagbaralikan kanda mga estudyante sa saindanga mga klase sa aldaw kan Lones. Ulit tadigdi sigurado subot na sarabay-sabay asin dakul ang magamit kan tubig kaya digdi asahan na subuot ang pagluya kanda ibang mga lugar sa sakop kan na MNWD kan turo na isinusupply kan na gripo kan na MNWD. Mientras tanto, pinagpahig man ka na sambit na nga opisyal na mayoriya kan mga nahabon na metro kan MNWD sa Pakul na ibalik na asin na iyan na babayada na kargo kan mga konsumidor. 11 sa 15 mga metro kan MNWD na ibalik na haliman sa magkakasuway
na panabuna nin metro na nangyari sa parte mismo kan na Siyudad Canaga, partikular na dyan sa barangay kan na Pakul. Sigun man kimong gusto makamundo na ang mga konsumidores mananggada ana mabayad sa mga babayadan alagad iyo man ini ana napirman kaya subuot na kasunduan sa parte kan MNWD asin man kan mga konsumidor paragos paman ana pagabisto kan mga autoridad sa may kaginibuan kan panabunin mga metro mantang pinagaayos pa an metro kan iba pang mga konsumidor duman sa parte mismo kan barangay kan Pakul. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, ana resulta kan waterways treatment test inahalat paman kan na opisina kan SWMO digdi sa parte mismo kan na Siyudad Canaga pagkatapos na magkaigwa kan test sa tubig gikan sa waterways treatment facility dyan sa San Isidro Sanitary Landfill. Pig sumiter na ini kan na SWMO ang sample kan test sa opisina mismo kan Senro DNR. Sangunyan na pinagahalat kan SWMO ang resulta kan na nasambit ng TESA kung ini pasado uday ang kalidad kan tubig sa nasambit ng sanitary landfill baguman pabuluson ana pinagalinigan na tubig dyan sa parte kan Yabu River. Magigirumduman man na haros man na sarong taon naman na nagkaigwanin waterways treatment facility dyan sa laog mismo kan sanitary landfill. Asin ngunyan na taon pa sana nakakuha ka na kemikal na pwedeng gamiton para man malinigan ang tubig nagikan sa parte mismo kan na basura and tagus kan ang tagus kan tubig na nagigikan mismo sa parte kan sanitary landfill ana nagbubusbus sa parte kan Yabu River kung sain mabata na marayan parong kaini na kung sain apektado ang mga residentes kan sinambit ng lugar. Ang bata kan parong kan tubig na nagigikan sa basurahan kan Siyudad Canaga nakakaabot sa banwaan kan Pili Camarines Sur na nirereklamo kan mga residentes kan Palestina pati naman kan Sangguniang Bayan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, water level sa mga dam sa Camarines Sur pigbabantayan. Buyot Padere sa detalye. Nagsagib ng flood control activities ang mga personalized kan irrigation management office operation and maintenance kan National Irrigation Administration Bicol sa nagakatarang dam sa Camarines Sur na posibleng maapektaran kan tinding uran kabalig ang lake buhi control structure kagay dam sa Gowa Camarines Sur asin Barit dam sa Iriga sa nangyaring physical naman sa buhi lake kung sa indakol mga tilapia nagkagradan. Sinabi ni Cleofin Ikay Baraero PIO niya Bicol Mayong kinaraman sa edang struktura uli sa ilay paman naabot sa critical level ang tubig. Sa sayang paliwanag, sinabi kaili na apwera sa ginigibong paglirig na monitor sa indang mga IMO personnel sa mga dam pati na drainage system urog na sa mga umang may irigasyon para sa tulos na aksyon kung naglangkaw ang tubig. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, dagmang na mga basura dinara sa pangpangkang kadagatan kan Bagyong Karina. Boss O Kaisminda sa detalye. Pinag-kumpirmar ka na TENR na nakaaging Bagyong Karina nagtaranin dagbang na basura sa mga pangpang kana kadagatan, partikular na an kadagatan kana sakop kan Lagunay Golf, Siringman, an Ragay Golf na konsain aper kan pagparauran an mga ragpa o mga kahoy nagikan sa mga bukid an ipinagahuro sa pagiman kan pagbaha sa mga kadagatan. Mantanga kadakol man ng mga basura an ipinagdampal sa kapangpangan kan mga kadagatan na konsain parte sa bot ka na kasugan ka na DIRG
naan mga barangay magkaigwanin regular na paglinig, pinagasabi pa kan TENR na gamiton kan mga barangay an kasugan kan DILG magkaigwanin clean up drive sa mga pangpangkan sa indang sakop na mga lugar. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyos kan mga barata, mga benepisyaryo kan space program nagpunakan sa indang special employment sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Official lang nagbuo ng special program for the employment of students and Mandole, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur na pamamayo ni Governor Luigi Villafuerte, ini sa paagikan Camarines Sur Public Employment Service Office. Nagtalikod na Hulyo 22, maabot sa 80 ang benepisyaryo, kanespes ang nagsararam sa ginibong Daryl. deploy sa manailain na departamento kan gobyerno probinsyal, kabali ang Provincial Tourism Office, ang GSO Planning Department, asin iba pa na kung sa imatrabaho sila sa laugin 20 dias. Ang special program for the employment of students ay kapautan na makataonin empleyo sa mga POs alaga deserving na mga estudyante na harig na makaayuda asin makahikno sa ganar kan pamilya. Diring man katuyuhan kan programa na matabangan ang mga estudyante na magkaigwanin na extra income para man para na maipadagos asin mapatapos kan sa indang pag-eskwela. Ang sinamitang programa matao sa mga jóvenes yan importanteng eksperyensya para man sa maray na school to work transition. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, anda kaso kanda dengue sa loob kan siyudad Kinaga, hababa pa. Ngunya na taon ko ni kukumpara ka nakalisa na taon na alagad ang kaso kanda TV sa loob kan siyudad Kinaga, saro sa pinakalangkaw sa intirong Pilipinas. Sa payag ni Dr. Ronel Miharo kana City Health Office Kanaga, pigkumpirmar kani na masababa ni 32% ang kaso pa kanda dengue sa laog kan siyudad Kinaga kumpara kanakalis na taon. May magkapirang kaso na kan dengue na nanunutaranda sa nagkapirang mga barangay sa laog kan na siyudad Kinaga. Alagad ipinagpahig kani na mas dakol pa man giraray ang bilang kung ikukumpara ka na nakalis na taon sa kapariyong peryodo. Mayo man sindang nahihiling na clustered cases o teripon sa kaso sa sarong lugar sigun sa nasambit ng doktor. Ipinagpahig ni Dr. Miharo na ang kaso man kan tuberculosis o TB mga tisison sa laog kan siyudad Kinaga ang padagos danindang pinagbabantayan kan opisina kan City Health Office ninhuli kan padagos na paglangkaw kan kaso kan tisison o TB-hon sa laog kan Naga. Sigun kaya sa record kan City Health Office kan nagtalikod na taon igwanin 1,037 na kaso kan sa indang na-erestro sa laog kan City Health Office asin day pagkabali dyan ang gikan mismo sa mga pribadong institusyon o sa pribadong mga hospital. Asin ngunya na taon nakarehistro na sinda ninda aabuton sa sobra sa 600 na kaso kan TB asin inipiglalauman pasubot na madadagdagan hulita igwapanin 80 sagud ng 90 kaso an sa indang na-erestro sa kada bulan. Dagdag pa ni Dr. Miharo anda padagos na paglangkaw kan kaso kan TB sa laog kan siyudad Kinaga kinakaipuan tawan nin atensyon kan gobyerno lokal para da isubot magparalangkaw ang mga tisison sa paagiman kan paghanap kan mga may kaso kan TB malikayan ana pagkakaigwa subuot kan pinagaapod na urulakitan ang Naga saro sa may pinakahalangkaw na kaso kan TB sa intirong Pilipinas kung saan ang mga tisison na i-record sa parte mismo kan City Health Office. Yang tabi Kakamping June at kabareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News. Jonel Cuba, Kakampi mo. BBS
Basta Bareta, sigurado. Thank you, Junel. Mga bareta halin dyan sa BBS FM. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras mo mga tuga, alas 6:32 na at yan mabalik kami para sa mga ultimong bareta. Digdisa! Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalandas, labas, kakampi mo. Saran ka mga bados na bisis, gikan sa Banuang kan Sipugot, Camarines Sur, ang serbisyo medikal, prenatal check-up, ultrasound, CBC, asin urinalysis. Konsain na, gabos na mga bados, urugmahon, inunita pagpuli ninda, may bitbit pang gatas na amnom, asin man na bagasa. Apo na kayan, nagbali pasinda sa sarong pakonselo sa pagikang search for buntis queens kung saan ang guminana nagresibir ng cash prize asin kadagdagan na ayudang bagasa. Ana sinabitang programa na serbisyong kaferte handog kay nanay program panagos naglilibot sa maribang banuan sa probinsya kan Camarines Sur. Tangani sa nang hilingon ang sitwasyon ka mga bados asin sinda matawanan na nin ayuda. Ana sinabit ang programa kadagdagan sana sa kadakol pa mga programa na paglibot kang probinsya gamit ang mga medical tabali ang mga Okta Bands. Mientras tanto, mayong planong kumandidato sa anuman na posisyon sa masunod na eleksyon si dating Senadora Laila de Lima. Yan sa tao ka mga nagtutulod sa iyan na kumandidato sa lokal na posisyon sa probinsya kan Camarines Sur. Sa sarong entrevista kay de Lima duman sa Metro Manila, sinabi kanina nakapagdesisyon na siya na day kumandidato sa anuman na lokal as in national position. Daw harlin na ang filing kan Certificate of Candidacy sa maabot na bulan kan Oktubre asin ang sayang desisyon nung kanang mababago. Pinamandong kan dating senador na tubong Iriga City. Kadakol siyang inasikasong personal na bagay asin solamente gigibuon niya sana ang pagtabang sa eleksyon sa partido na sayang kinabalihan ang Liberal Party. Matandaan igwang mga ambisyosong politiko o nag-aambisyon sa politika sa Camarines Sur ang gustong gabiton si de Lima sa pahigang pagsunsundig din na komandidato sa Rinconada area bagay na tinuludakan kan senadora sa pagbali sa 2025 midterm election. Daw niya to ang entrevista kay de Lima manungod sa sayang pahayag na day pagbali sa eleksyon sa masunod na taon. Pinaka-desisyon ko po ngayon ay hindi po ako sasali sa electoral fray for next year, anuman ang posisyon. Yan ang aking desisyon ngayon. Now, meron pang few months before the filing of the Certificate of Candidacy. May mga nagsasabi, pwede pang magbago ang isip ko. Pero sa ngayon po, hindi po talaga ako minded to run for any public office next year. Dahil may iba pa po akong mga priorities. Marami pa po akong mga inaisikaso sa buhay ko. Tumutulong po ako sa mga advokasya at tumutulong po ako sa partido ng Liberal Party at sa kanyang sectoral wing na mamamayang liberal. Ano po ang pinaka-desisyon ko po ngayon? Parte ang mga pahayag ni Senadora Laila de Lima dapit sa sayenday pagbali sa eleksyon sa masunod na taon. Mientras tanto, kumpiyansa si Congressman Elmer Villafuerte kan ikadawang distrito kang Camarines Sur na yuman ng pabayukan National Unity Party. Nadakula may tatabang kang bagong Anti-Financial Account Scamming Scam o AFASA. Nakalimputiran ng mga Pilipino laban sa online scam. Sinabi ni Congressman L.A. na ang pagpapusog bilang ley kang AFASA o ang Republic Act No. 12010 napapanahon para matao ang proteksyon ng mga Pilipino na igwa mga financial transaction online. Sirarong ganasambit ng ley, ikukonsider na economic sabotage ang may iwasan na financial fraud asin ang kastigo digdi habang buhay na pagkakapreso asin sangkod 5 milyon pesos ang ipapato na multa. Kung dahil masubot laog sa economic sabotage ang nakomitir, sinabi ni Congressman El Rey na ang kastigo 6 na bulan sagod 6 na taon na pagkakapreso asin 6 sagod 12 taon na pagkakapreso asin multang 100,000 sagod 500,000 pesos depende sa nakomitir na kasalan.
Bago ang pagkapusog kang Republic Act 12010, sinabi ni Congressman El Rey na ang Pilipinas mayong lane na nagpapato ng kastigo sa paggamit kan financial accounts bilang accessory sa pagkomitir ng financial crimes. Sa bagong lay, ang money mules, phishing, smishing, as in phishing, mapapatawa na rin kastigo. Ang money mule, iyo ang mga tao na nagkukuan o nagbabalyo ng kwarta halis sa krimen o social engineering schemes gamit ang mga electronic communication device. Ang phishing scam, gamit man ang peking email. Ang smishing, paggamit ng text message, as in ang phishing, paggamit ng telepono o voice call. Sa bagong lay, tinutugutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-imbestigar kan mga kaso ng financial fraud case. Magkuha ng warrant as in order, as in kunon ang tabang ka National Bureau of Investigation, pati naman Philippine National Police na ginigibukan ng investigasyon. Ang Pilipinas nangilutan pagabot sa online shopping scams. Susog sa 2023 Asia Scam Report kang Global Anti-Scam Alliance na nakabase sa The Netherlands as in gugulok sarong Taiwan-based tech security, sabi ni Congressman El Rey Villafuerte. Ultiminatong bareta ko niyan sa lado lokal. Sarong kuweba ang aksidenteng nadiskubre sa pagultaran kang Pasakaw asin sa Balatan, Camarines Sur na panupano ni mga stalactites asin stalagmites. Iyan kan makalot kan mga trabador na naggigibo kan Pasakaw Balatan Road sa parte kan Bula asin Balatan Camarines Sur. Katakod gani nangapula ng mga netizens sa DPWH na protiran ang sinambit ng nadiskubring kuweba sa pigigibong bagong tinampo na malusot sa Pasakaw asin na Balatan sa probinsya kan Camarines Sur. Nangapo naman sila sa DNR na magkundusin ng inspeksyon pati sa DPWH tangading dai marawrawan asin maaprobitsaran ang mga nadiskubring recursos naturales sa sarong bagong kuwebang aksidenteng nakalot sa sinambit ng lugar. Balita sa luwas kang Pilipinas, kunya nagwalat ng dakulang danyos ang bagyong Kaimi sa baribang sektor sa Taiwan kasabay kan pagtama kini. Basado sa pinakauring report na pinaluwas kang gobyerno kan Taiwan sa rong barko lumilubog sa kasagsagan kang bagba, darakan may iwasan na paguran asin makusog na rapado ning duros. Ang sinambit ng barko sa rong Tanzania flag fighter na Igwang Siam na Myanmar national. Lumilubog ini mientras na sa kadagatan sakop kan Kaohsiung City. Paragos man ginigibong paghahanap digdi, kabali na ang nakalunad na crew matapos subot na day mag-responde ang mga crew sa ginibong communication effort ka mga autoridad. Sa presente, mantinido sa duwa ang bilang ka mga nagadan, uliban sa epekto kang bagyo mentras sumilikat na sa 266 ang bilang ka mga nairido. Lagad sa rong mortality ang paragos na kinukumpirmar huli sa epekto kan bagyo. Sa Baretang Sports, papaginutan ka mga flag bearer asin boksingero na sinda Nesty Peticio asin Carlo Panam ang 16 na biyembro kan delegasyon ng Pilipinas sa papabuton na historikong seremonya sa pagbubukas sa aga oras sa Pilipinas kan 2024 Paris Olympic. Makakaibaran na Peticio asin paalam ang ibang atleta asin opisyal sa sports sa selebrasyon kan centenaryo kan pagbali kan Pilipinas sa sinambit ng Garawat. Mientras tanto, dahil kabali sa parada si Philippine Olympic Committee President Abram Bambul Tolentino, hulita matukaw siya sa Olympic Family Section sa sarong party kan Sin River. Imbes mga opisyal ang babali sa mga atleta sinda Chief Dimission John Vic Rimulya, Executive Michael Angelo Vargas Swimming, Marcos Malalo sa boxing, Cynthia Carrion Norton sa gymnastics, Patrick Gregorio sa rowing asin Terry Capistrano sa athletics. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Biyernes 26 kang bulan na Hulyo taon 2024. Mga bareta na antabayaran sa mga Kakamping Radyo.
Nakatabang taman sinda sa pagkatud ka mga bareta, ang DWEB-FM Kamsur sa Ringgonada, ang KM Kakampi sa partido, asin ang BBS-FM sa Naga City. Naantabihan naman kita sa FB Live sa pagkakabilog na puwersa kang Kakampi Network News. Babalik kita sa Lunes, agang tabihanan kita sa BBS-FM sa satuyang programa alas 6 ng pag-aaga, sundong alas 7, asin alas 7, sundong alas 9 ng pag-aaga, ang programang Probadong Serbisyong Government. Para ko si Ken Palma, sa lalo teknikal ako si Jun Bernas. Happy weekend! Mabalos ka sa pagkantabay. Sa kung sa masunod dyan itong pagkatuning amin ng mga bareta, on-air, online, ini ang Kakampi Network News. KM Kakampi. Kamsur.